po ay patuloy na umawit sa Panginoon. Hingin natin sa Kanya na iparanas sa atin yung Kanyang kapangyarihan, Kanyang kabutihan, at tayo Kanya samahan sa ating paglalakbay at paglakad bilang isang Kristiyano. Magandang gabi po sa ating mga kapatid at sa pagpapatuloy po ng ating prayer meeting, tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita at makikita po ito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 1 to 8. Akin pong babasahin. Ito po ang sabi ng salita po ng Diyos.
Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. 6. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang pag-iisip at di tulad ng iba. 7. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maliwanag ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa at pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming pag-aaralan. Tulungan niyo po kami at kayo po ang patuloy na mataas sa aming pong gagawin ito. At patuloy na maidulog sa inyo ang mga prayer concern, lalo na po ng aming bansa, ng aming iglesia, maging aming pong pangsarili, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Ito po mga talatang ito ay sinulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica bilang isang gabay o paghahanda o bilang pagbabantay sa darating po na huling araw. At ito po, ang huling araw po na sinasabi po ng Biblia, sabi nga ni Pablo, ay parang magnanakaw sa gabi na darating. Ibig sabihin, pagtiwasay, hindi natin alam o isang babaeng sinusumpong ng panganganak. At ang sabi din po ng Biblia, ang mga huling araw ay makakaranas po tayo ng kahirapan. Makakaranas po tayo ng mahihirap na pamumuhay o kahirapan ng pamumuhay. Meron din sinasabi po ang Biblia na magkakaroon ng gera, magkakaroon po ng pagsabog ng mga bulkan, meron din po mga tsunami. At ito po ang sinasabi po ng Biblia na huling araw. At ito po nga ay pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, dito po sa ating talata pong ito ay tinuturuan po ni Pablo ang mga mananampalataya na maging handa o laging handa. At ito nga po yung pamagat ng mensahe ko ngayong pong gabing ito, laging handa. O lagi tayong maging handa. At paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano sa mga huling araw? Paano tayo mamumuhay? Una, sabi po sa verse 6, basahin ko po, kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip at di tulad ng iba. Kailangan po tayo maging handa at may pagpipigil po sa ating sarili. O, ano po ang pagiging handa? Manatiling gising. Ibig sabihin ng manatiling gising ay lagi po tayong alert. Lagi po tayong ready. Gaya ng mga patalastas na sinabi ito sa red alert na laging may handang mga bagay. Kaya nga din tinuturoan tayo na mag-impake ng mga canned goods, pera, yung mga first aid na sa isang lalagyan. Kasi pag nagkaroon ng sakuna, yun yung ating kukunin. Ganon din tayo bilang isang mananampalataya. Kailangan tayo ay manatiling gising. May kamalayan sa nangyayari sa kapaligiran para magkaroon tayo ng tamang pagtugon dito. Ibig sabihin po nito, meron tayong awareness sa nangyayari po sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating bansa, sa ating sarili, para po tayo ay merong tamang pagtugon. Ang tama pong pagtugon dito ay nasa Biblia. Kung paano tayo tutugon sa mga nangyayari. Kasi bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay maging aware sa nangyayari po sa ating kapaligiran. Baka hindi nyo alam, may nag-aaway na pala sa inyong kapitbahay, kayo ay tulog. Meron ng sunog sa inyong kapitbahay, kayo ay tulog. Tayo ay madaling mamamatay pagka ganon. Hindi tayo aware sa nangyayari sa ating kapaligiran. Dapat tayo ay aware.
Ang pagiging handa ay lumalayo din sa mga delikadong lugar at bagay. At ito yung isang dapat natin gawin. Ibig kung alam natin na tayo ay mahina doon sa isang bagay na yon, dapat hindi na natin ito ginagamit o hindi na natin ito kailangang subukan pa na lapitan. Palaging nakahanda. At ito yung maging handa at may pagpipigil sa sarili. Pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili, bantayan ang sarili sa mali nating hangarin at motibo sa buhay. Ang isa pong paghahanda ay may kailangang bantayan din po natin yung ating sarili. Madali pong bantayan ang ibang tao sa kanila pong, kasi nakikita po natin yan sa kanila. Pero mahirap bantayan po yung ating sarili. At una, dapat binabantayan po natin ang ating sarili. Kung meron ba tayong masamang hangarin sa mga bagay na ating ginagawa, pinaplano, o ang ating motibo ba ay tama, dapat alam po natin yan. Magkaroon tayo po ng pansariling limitasyon sa lahat po, o sa mga bagay-bagay. Dapat tayo ay magkaroon ng mga limitasyon, kagaya ngayon ng pagiging handa, sabi ko, lumayo sa mga delikadong lugar, kung saan ka doon, maaring mapahamak o matukso. At kailangan tayo ay magkaroon ng pansariling limitasyon. Ibig sabihin, alam natin kung hanggang saan tayo doon. Kailangan, para hindi tayo matukso o para hindi tayo madaig ng kaaway o tayo ay gumawa ng masama, ay kailangan bantayan natin ang ating sarili. Sa huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili at naghahangad para sa kanila po mga sariling kagustuhan, para matugunan ng kanilang mga sariling kagustuhan. Sabi po sa Lucas chapter 21 verse 34, ang katakawan, paglalasing at kabalisaan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyan. Ito kasi po ang mangyayari sa huling araw po ay susundin ng tao yung kanilang gusto. Susundin ng tao kung ano yung mga naisip nilang gusto. At tayo bilang isang Kristiyano dapat nababantayan natin ang ating sarili. Laging tayong handa. Kasi nga, darating ang araw na yon ay puro kaguluhan, puro masasama ang mangyayari po sa mundong ito. Ang hinahangad ng tao ay puro kasamaan. At tayo bilang isang Kristiyano, dapat ay tayo ay magkaroon din ng pagpipigil sa sarili. Siyasatin natin lagi ang ating pong sarili para sa mga bagay nito. Baka pagising natin isang araw, ay tayo ay nalaman na ng pera, nalaman na ng pride, nalaman na tayo ng ating sarili. Na ito po ang nagiging unang kalaban. Una po, kung paano tayo po ay mamumuhay bilang isang Kristiyano, lagi tayong handa at may pagpipigil sa ating pong mga sarili. Ang pangalawa, isuot po natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, sabi po sa verse 8b. Ngunit dahil dito, ang panig ng araw dapat maging malinaw sa ating isipan. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot po natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Ang baluti po, ito po ay sinusuot ng mga soldier noong unang panahon. At ito po ay breastplate na ang nagsisilbi pong pananggalang sa katawan, at ang pinaka pinaprotektahan po nito ay ang ating puso. Kasi pag ang puso po ay tinamaan, sigurado na tayo po ay patay agad. At ang pinaprotektahan po noon talaga ay yung ating pong puso. At dito sinasabi ni Pablo na isuot po natin yung baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Ibig sabihin, protektahan po natin ang ating pong puso. Ating pong pananampalataya, baluti ng pananampalataya, mamuhay sa salita po tayo, o mamuhay tayo sa salita po ng Diyos. Piliin ang makatarungan, galing po din sa salita ng Diyos. Huwag po natin ikukompromiso ang katotohanan. Kasi dahil nga sa mga bagay-bagay, nakukompromiso ang katotohanan. Lalo na sa mga panahon po ngayon. Panghawakan po natin ang katotohanan kahit nire-reject tayo ng ibang tao. Manatili tayo sa katotohanan. Ito yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, na tayo mamuhay sa kanyang mga salita. Sundan natin siya
At yung katotohanan ito, kasi sabi nga niya sa 1 chapter 6 verse 14, chapter 14 verse 6, ay siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. At ang katotohanan ito ay ating pinananampalatayanan. Kaya ingatan natin ang ating puso tungkol dito. Dahil ang katotohanan ito ay patuloy nating paniwalaan kahit na tayo ay nag-iisa na lamang, nilalayo tayo ng tao dahil sa katotohanan ito. Ito po yung ating panghawakan. Ito po ay pumuprotekta sa ating puso. Isuot po natin yun. Ang ikalawa po, balutin ng pag-ibig. Pagmamahal po natin sa Diyos at sa kapwa. Ito yung una at dalawang pinakamahalagang utos sa sinabi ni Jesus dun sa lalaki na dalubhasa po sa kautusan. Sinabi niya po doon na mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. At mahalin mo ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Isuot po natin yun, yung baluti ng pag-ibig. Lagi nating panatilihin ang init ng pag-ibig dahil, alam niyo po, sabi sa Matthew chapter 24 verse 12, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Darating po ang huling araw dahil na ang huling araw po ay lalaganap ang kasamaan at yung pag-ibig ay manlalamig. Ibig sabihin po, unti-unti pong nawawala ang pag-ibig. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, lagi nating panatilihing mainit ang ating buong pag-ibig, lalo na po sa panahon ngayon. Huwag nating kakalimutan ang unang pag-ibig natin po sa Panginoon. Sabi po sa Pahayag chapter 2 verse 4 and 5, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako riyan at alisin ko ang kinakalagyan ng iyong ilawan. Ito po ay dapat panatilihin natin yung ating unang pag-ibig sa Panginoon. Ganyan po ang nangyari sa mga taga-Efeso. Nanlamig sila sa Panginoon. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kasi dapat laging nating sabihin ito, lagi nating alalahanin yung ating unang kalagayan. Pagsisihan at talikuran yung mga masasama nating ginagawa. Sabi dito, gawin natin muli ang mga ginagawa natin nung una natin siyang makilala. At yun yung pag-ibig na dapat ay ating gawing baluti upang hindi tayo mahatak ng masama o huwag tayong lumayo sa Panginoon. Ito po yung ikalwa, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ang pag-ibig. Ito naman po ay ikatlo, isuot ang helmet ng pag-asa at kaligtasan. Ang pinoprotektahan naman po ng helmet ay ang ating pong ulo. Ayun, katulad pag nagmumotor, kailangan ng helmet kasi napaka-delikado din po ng ulo. Pag napasalpok, ito ay magkakaroon po ng matinding injury. Kaya, ang helmet po ay pinoprotektahan ng ating ulo. Ibig sabihin po, dito, ni Pablo na isuot natin yung helmet ng pag-asa at kaligtasan kasi merong mga kaisipan, paniniwala, at ang rationale. Ibig sabihin po yung pagiging reasonable sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, kaalaman. Helmet ng pag-asa. Patuloy nating panghawakan ang pangako ng Diyos sa atin sa hinaharap. Ito ang bagay na hindi nakikita pero ating pag-asa sa hinaharap. Ang pangako ng Diyos sa atin. Mga pangako na hindi natin pa nakikita. Kasi ang mga isang pangako, hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Pangako na tayo balang araw makakasama natin siya at tayo ay patuloy na kanyang poprotektahan. Ang pangakong ito ay hindi natin nakikita. Pero dapat natin itong patuloy natin itong paniwalaan dahil ito yung ating pag-asa. Balutin natin ng helmet ng pag-asa ang ating pong mga ulo. Ibig sabihin, lagi natin ilagay yung pag-asa na meron tayo sa Diyos. Patuloy tayong magalak kapag nakakaranas tayo ng pagsubok at problema. Ito po kasi nga na minsan
nagkakaroon tayo ng doubt sa ating pag-asa sa Panginoon dahil makakaranas tayo ng mga kahirapan, mga pagsubok at problema. Pero sabi sa 1 Pedro chapter 4 verse 12 hanggang 13, sabi po dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas para bang ito ay di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilan. Ang sabi po ni Pedro ay magala kung tayo ay nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. At ito po ay patuloy na pag-asa. Kasi nga, bakit tayo magagala? Kasi meron tayong pag-asa sa hinaharap na makakasama natin ng Panginoon. Kasi minsan kaya hindi tayo nakakaramdam ng kagalakan kasi nararanasan natin yung paghihirap, mahirap mabuhay, at nakakaranas tayo ng hindi maganda, lalo-lalo na sa ibang tao, sa kapaligiran. At dahil dito yung ating pag-asa, ay nagkakaroon tayo ng doubt. Pero sabi ng salita ng Diyos, isuot natin yung helmet ng pag-asa, na ito ang poprotekta sa atin, na patuloy na umasa na may gagawin ng Diyos. At pag nakakaranas na tayo ng hirap, at minsan problema, ang sabi dito ay magalak tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng mga ito at tayo po ay magalak. Dahil ano po, tayo ay na kay Kristo. Nakibahagi tayo sa hirap ni Kristo. Ang helmet po ng kaligtasan. Ang helmet po ng kaligtasan ay paghawak natin sa katotohanan at sa kasiguraduhan ng ating pong kaligtasan. At ito dapat ay malinaw sa ating isipan. Malinaw na ikaw ay ligtas dahil sa iyong paniniwala sa Panginoong Jesus. Malinaw at sigurado ka na ligtas ka. Meron kang assurance of salvation na yun ay nasa ating isipan. Dapat alam mo yun, naiintindihan. At hindi ito magugulo ng mga taong akala na natin ay makadiyos. Hindi ito magugulo ng ibang tao. Kasi nga, ito yung ating pinaniwalaan. Ito yung kaligtasan at sigurado tayo na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan dahil naniwala tayo sa Panginoong Hesus. Kasi minsan ginugulo ito ng ibang tao, ginugulo ng ibang pananampalataya, ginugulo ng mga kaguluhan, ginugulo ng mga marurunong, ginugulo ng maraming may alam. Pero dapat naiintindihan natin ang kaligtasan ito. Kasi, kaya helmet kasi ginugulo yung ating isipan. Kaya kailangan natin isuot ang helmet ng kaligtasan para secure na tayo ay ligtas. Patuloy na paniniwala na tayo ay siguradong ligtas dahil saan? Sa paniniwala natin sa ating Panginoong Jesus. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sarili po natin tagapagligtas. Dapat naiintindihan po natin ang kaligtasan po ito. At ito po ang mga gagawin natin sa panahon na nakakaranas po tayo ng kahirapan o sign ng mga huling araw. Ito po, ganito po dapat tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Una, maging handa at may pagpipigil po sa ating sarili. At ang pangalawa, isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Pangatlo, ay isuot po natin naman ang helmet ng pag-asa at kaligtasan. Ang mga huling araw po ay makakaranas tayo ng kahirapan sa ating pong pamumuhay. At sa panahon po ngayon ay sigurado naman po nakaranasan natin. Nagkaroon na po tayo ng pagsabog ng taal at nagkaroon din po ng pandemic na ito. Hanggang ngayon ay tayo ay naghihirap, tayo ay nag-a-adjust sa ating pamumuhay ngayon. At parang ito po ay glimpse o parang patikim sa atin ng huling araw. Glimpse pa lang po ito. Hindi pa ito yung kabuuan ng huling araw. Ang mundo pong ito ay patuloy sa paggawa po ng kasamaan. Subalit, kaya natin ito mapagtagumpayan dahil po sa kabutihan at biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para sa atin. Ito po
ang kasiguraduhan na kaya natin itong mapagtagumpayan. Kaya nga sabi dito ni Pablo, tayo ay nasa panig ng liwanag. Nasa panig tayo ng araw. At ibig sabihin, kailangan natin itong gawin. Laging handa at mayroon po tayong pagpipigil sa sarili. Isuot natin ang buluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot natin ang helmet ng pag-asa at kaligtasan. At kung gagawin natin ito, ay mapapagtagumpayan natin. Bakit? Kasi nga tayo ay naniwala sa Panginoong Hesus na siya ang ating pinaglilingkuran at Panginoon. Dapat lagi tayong magbantay, lalo na sa panahon ngayon. At ang panalangin, ang pinakamainam. Kaya tayo po ay mananalangin. Ibibigay na lang po sa screen yung mga prayer item para tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na patuloy namin narinig, patuloy namin binulay. Tulungan niyo po kami na magawa namin ito bilang kami nasa panig ng araw at panig ng liwanag, Panginoon. Bilang kumilala sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po kami na magbantay. Maging handa at bantay namin ang aming sarili. At isuot po namin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot po namin ang helmet ng pag-asa at kaligtasan. Tulungan niyo po kami at tuwing nakakaranas kami ng kaisipan na hindi maganda, tuwing nakakaranas kami ng kahirapan, nakakaranas po kami ng hindi maganda sa aming pong pamumuhay. Tulungan niyo po kami na patuloy na maunawaan na ikaw ang aming Diyos na tutulong at patuloy na magtuturo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging maging handa sa aming pong pamumuhay bilang isang Kristiyan. Ingatan niyo po kami at patuloy na iwas sa kasamaan, iwas sa masama, Panginoon. At patuloy po na ingatan niyo kami sa mga sakit tulad po ng kumakalas na virus, Panginoon. Pagpalain niyo po aming panalangin sa inyo at patuloy kaming mananalangin sa inyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.